Bibili ka ng motor pero gusto mo yung tatagal, makakasiguro sa kalidad, tibay at lakas ng makina. Isang kilalang brand ang naglabas ng mga paniguradong motor na umaabot ng ilang dekada bago pa tuluyang masira. At kung mas maingat ka pa nga ay mas doble pa. Huwag na magatubili kung meron ka rin namang budget para makabili ng Honda brand motorcycle. Ang mga motor na tatalakayin natin ay ang top 5 model ng brand na magmula ng inilabas hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin. Ang mga motorsiklo na matipid, matibay, malakas at mapagkakatiwalaan sa mahabang panahon. At bukod pa dyan, sa murang presyo ng mga ito ay magkakaroon ka na. Kung ano-ano ito ay alamin natin kasama ng kabuuang presyo, pero bago yun syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 5, ang Honda Wave RSX. Isa sa mga unang sumigat na nameplate ng Honda motorcycle ay ang Honda Wave. Magmula pa noong 1995 habang iilan pa lamang ang mga motor sa lansangan, ay nagpapasikat na ang Honda Wave bilang isang reliable commuter bike na may underbone design. At hanggang ngayon ay masasabing consistent pa rin ang performance ng scooter na ito sa kalsada ng Pilipinas. May kaakibat na katatagad sa lansangan at sa kahit saan. Nalipasan man ng ilang panahon na walang pagbabago na naganap, ay okay lang dahil sa hindi naman nawawala ang pagiging reliable magpahanggang ngayon. Kaya naman marami pa rin ang tumatangkilik dito, lalo na sa mababa nitong price tag, mapagkakatiwalaang performance at siguradong tatagal. At ngayon sa bagong update nito na may bagong flagship na tinatawag na Honda Wave RSX, ay tiyak pa rin ang katatagan, sulit at pagiging reliable nito sa kahit saang biyahe. Inilabas ang bagong Wave sa iisang variant na may front brake disc na at nagkakahalaga ng 64,900 pesos lamang. Pinapagana ito ng 109 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam na may cooling system na air-cooled pa. Pero naka-injected type naman na ang fuel supply system nito. Nakakonek ito sa isang 4-speed manual transmission type at gumagawa ng 8.6 horsepower sa kada 7,500 RPM. At 8.70 Nm ng torque naman sa kada 6,000 RPM. Ang average na top speed nitong motor ay umaabot ng 100 km per hour. May fuel tank capacity din ito na 4 liters at kumukonsumo ng 50 km per liter. Kasama sa mga nagpapaganda sa bagong Honda Wave RSX ay ang makabagong security at safety features nito, gaya ng pagkakaroon ng shutter lock system sa ignition, engine check warning at magagandang braking system. Naka-disc brake sa front at drum brake naman sa rear brake na mapagkakatiwalaan na rin sa mga biglaang pagpipreno. Ang mga suspensions na ginamit dito gaya ng sa lumang modelo ay siguradong tatagal din. Naka-telescopic forks sa front at twin shock absorber naman sa rear. May kabuuang sukat naman ang mga gulong nito na 17 pulgada. Maliban dyan ng ilan pa sa makikita mo pa sa bagong Wave RSX ay ang mas pinagandang analog meter panel gauge na may kasamang fuel gauge, speedometer at ilang mga sign. Kabilang din sa mga pang-external na bahagi nito ay ang signature design na halogen type na headlamp, ang tail lamp na naka-bulb type at mga turn signal lamp. Nagbibigay na rin ng maayos na visibility lalo na sa madidilim na kondisyon. At may starting option itong motor na kick and electric starting para sa pagpipilian at para sa emergency na rin. Lalo na kapag hindi inaasang malobat ang baterya sa gitna ng kalsada. At may kabuuang bigat itong motor na 99 kg. Ang ground clearance size nito ay nasa 13.5 cm, habang ang seating height naman nito ay nasa 76 cm lang, na kayang sakyan ng hanggang sa 5'2" ang height. Kung naghahanap ka ng mapagkakatiwalaang motor na siguradong tatagal, sa presyong 64,900 lang ay makasusulit ka na dito. Number 4, Honda RS125 Fi. Isa sa mga gustong bilhin ng ilang commuter ay yung mabibilis na klase ng motor. Kaya naman ang Honda ay naglabas din ng isang maaasahang motor pagdating sa bagay na yan. Ang Honda RS125 ay isa sa entry ng Japanese brand sa underbone segment na nilagyan ng kaunting sportness at nag-aatid ng mahusay na performance sa actual. Inilabas ito noong December 2014 sa bansa at na-update noong 2018. Itong modelo sa panibagong bersyon na RS125 Fi ngayon
At available sa isang variant lang na particular ang standard na version nito na nagkakahalaga ng 75,900 pesos. Kasama sa mga pangkaraniwang features nitong motor ay ang malaking analog instrument meter panel gauge. May kasamang gear indicator, pati na rin ang engine check warning nito na pagpapaalala sa kung ano ang maaaring mangyari sa makina nito sa oras na mag-pop up ito sa panel gauge. Meron ding mga warning sign signal kasama ang fuel gauge na nakatutulong para sa readout ng rider habang nakasakay. Itong underbone motorcycle ay pinapagana ng 125 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke OHC at air-cooled type na cooling system. Tinamaan ito ng naka Euro 3 na emission compliance para kahit papano ay walang masyadong usok at fuel injected type ang fuel supply system. Higit pa dun, itong motor ay masasabi mo talagang ang commuter. Bukod sa napakadaling dalhin, matipid din kasi kumonsumo ng gasoline. Ang 3.9 liter na fuel tank capacity nito ay malayo-layong mararating sa average fuel consumption na 55 km per liter. Naghahatid din ng mas malakas na power output sa pamamagitan ng manual transmission nito na naka 4-speed na gumagawa ng maximum power na 9.5 horsepower sa kada 7,500 rpm at 9.55 Nm ng torque naman sa kada 6,500 rpm. Ang bilis nito ay umaabot ng 115 km per hour. Maliban pa doon, itong motorsiklo ay nagbibigay din ng mas maayos na visibility sa gabi sa pamamagitan ng mga ilaw nito mula sa harap at likod kasama ang mga turn signal lamp na naka-bad type pa, pero maaasahan mo na. Ang bawat pagbalanse naman sa araw-araw na pagsakay ay sinusuportahan ng magagandang klase ng suspensions nito pati ng mga gulong, gaya ng sa front na ginabitan ng telescopic fork suspension habang twin shock absorber naman sa rear suspension. Kasama ang ilang mga safety measure na braking system na naka-disc sa front at drum brake naman para sa rear. Ito ay binalutan ng mga naka-tubeless tires na may sukat na 17-inch sa harap at likod. Meron din itong maliit na underseat compartment para sa ilang mahalagang bagay gaya ng kapote, gloves at ibang mga papeles. Kayang sakyan ng 2 tao at kargahan ng mga kargo. May ground clearance itong motor na 13.5 cm at may seating height na 76.7 cm. Kaya ring upuan ng hanggang sa 5'2" ang height at nagkakahalaga ang presyo nito ng 75,900 pesos. Hindi ka na lugi sa motor na ito. Number 3. Honda TMX Supremo. Na-update ang modelong ito noong 2017 pa. Bagamat hindi ganun kadalas ang pagbabago at update sa modelong ito, ay marami pa rin ang tumatangkilik at nagtitiwala dito. Ang Honda Supremo ay isang bona fide workhorse na kayang harapin ang anumang sitwasyon na darating. Ito ay paborito din ng mga may-ari ng negosyo na gumagamit ng mga motorsiklo bilang kanilang pangunahing paraan ng transportasyon at kasangga din ng ilang mamamayan na ginagamit para sa kanilang pamamasada. Ang TMX Supremo ay isang maasahang motor na ipinagmamalaki ng kilalang kalidad at pagiging maasahang modelo ng Honda. Inilabas itong motorsiklo noon pang year 2012 sa bansa para maging pambato ng brand sa lumalagong populasyon ng mga motorsiklong may sidecar sa kalsada. Ang karaniwang features ng two-wheeler bike na ito ay naka-halogen type na mga headlamp at isang analog na gauge meter panel. Merong mga naka-bulb type na mga turn signal light indicator at tail light na mas makakatulong sa gabi. Itong bike ay isa ring bare bones machine na walang anumang arte sa buong katawan at iba pang amenity na makikita sa ibang premium bike na gaya nito. Kundi ang isang malaking tangke ng gasolina sa harap, isang pillion seats para sa 2 tao na may built-in metal grab bars sa likod, at 2 hugis dahon na mga side mirror nito. Ayun pa man, ipinagmamalaki pa rin ng ilang owner at mga nakagamit nito ang pagiging maasahan at matibay ng isang ito. Pinapagana itong motor ng 150 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke air-cooled type na cooling system na gumagawa ng sapat na maximum output na 11 horsepower sa kada 7,500 rpm. At 11.6 Nm of torque naman sa kada 5,000 rpm. Dahil sa lakas ng torque na output nito ay kinakaya ang magkakot ng mabibigat na bagay, kaya ang ilan ay nilalagyan ng sidecar pang hanap buhay.
Kaya nitong tumakbo sa bilis na 110 km per hour. Meron din itong malaking fuel tank capacity na naglalaman ng 10.3 liters at kaya ring mas maging matipid kumonsumo ng gasolina kahit carburetor pa. Umabot ng 50 km per liter ang fuel consumption nito. May matitibay din na klase ng suspensions. Sa front na ginamitan ng telescopic fork at rear suspension na dalawang shock absorber. Meron itong dalawang drum brake type na brake system sa front at rear at dalawang magkapares ding gulong na may sukat sa front na 90/90R18 habang 80/100R80 naman ang nasa rear. May seating height itong motor na 78.2 cm at tumitimbang ng 125 kg. Sa kasalukuyan, ito ay nagkakahalaga ng 78,900 pesos lamang dito sa bansa. Number 2, Honda Click 125. Isa sa pinaka-best selling motorcycle scooter ng Honda sa bansa ay itong Honda Click 125. Inilabas sa Philippine market itong modelo noong 2015 bilang isa sa pinakaunang modernong motorsiklong scooter ng Honda sa taong yon. Sa dami ng napatunayan sa masang pagiging dekalidad, maasahan at mapagkakatiwalaan sa pang-araw-araw ang ipinagmamalaki ng automatic na scooter na ito, na lalong nagpatibay sa dalang slogan nito na game changer. Ito ay nagpamalas na rin ng angking bilis na performance sa actual. May mga nakakabit na upgraded features, gaya na lamang ng mga naka-full LED type na lighting system, digitalized na instrument cluster with engine check warning at USB port charging system. Ay ilan lamang din sa magugustuhan mo dito, na sinamahan ng napakaangas at may pagkadesenteng pormahan na maaari mong magamit hindi lamang din sa city ride, long ride at sa iba pang ride. Madalas ito rin kasi ang ginagamit ng mga delivery riders sa bansa dahil sa ilang convenient at satisfying features na makikita mo dito, gaya ng may malaking underseat compartment storage, may retractable hook, malawak na front footboard at mga console pocket na lagayan ng mga ekstrang gamit. Ang scooter bike na ito ay pinapagana ng 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, per stroke, single overhead cam, 2 valves at may cooling system na liquid cool type. May fuel system din ito na PGM-FI at mayroong ESP engine technology ng Honda na tumutulong sa pagtitipid nito kumonsumo ng fuel. Kaya naman makatitipid ka rin sa pang-araw-araw na gastusin sa pamasahe niyan. Kung matagal sa napakahabang biyahe, ang mga naka-automatic transmission type naman na CVT at ang gearbox na may variable speed na kaya mag-produce ng maximum output na 11 horsepower sa kada 8,500 RPM at 10.8 Nm ng torque naman sa kada 5,000 RPM. Dito sa bansa, ito ang paboritong gamitin ng marami dahil kahit papano ay hindi na rin naman nagpapahuli ang bilis nito sa nakararami. Ay average top speed na umaabot sa 110-115 km per hour at kayang kumonsumo ng 45 to 50 km per liter na fuel. May fuel tank capacity ito na 5.5 liters, kaya malayo-layo na rin ang malalakbay mo gamit ang motor na ito. Sa chassis and suspension naman, ay wala ka rin po problemahin dyan dahil sa ginamitan ng nakatelescopic fork sa front at single-sided shock absorber naman sa rear suspension. Napaka-reliable at pang-matagalan at hindi matagtag gamitin. Ang bawat gulong na naka-tubeless tires at nakasampa sa 14 na pulgadang alloy mags nito at kabuuang sukat na 80/90R14 sa front at 90/90R14 naman sa rear. May bagong update sa modelong ito na inilabas noong 2023 sa bagong version. Dinagdagan ng features para mas maging convenient pa sa marami, gaya ng pagkakaroon ng console pocket sa front na mayroon na ring takip at sinamahan pa ng USB port charging system para sa pagcha-charge. At isang bagong front brake ang naka-wavy disc type na klase. Ang bagong ignition ay mas pinagtibay ang security system gaya ng pagkakaroon ng bagong shutter lock system. At ang ilan pa sa magugustuhan mo dito ay ang dati nang meron sa modelong ito na side stand kill switch. Habang nakababa ang side stand ay namamatay ang makina at isang front flat footboard na additional cargo carrier nito. Ang motor na ito ay tumitimbang ng 111 kg at may seating height na akmang-akma din sa sukat natin na 76.9 cm.
Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ang presyo nito ng 80 to 84,900 pesos dito sa bansa. Number 1, Honda Dio 110. Isa sa aim ng motorsiklong ito ang i-cater ang mga taong nagbabalak magmotor kesa mamasahe sa pang-araw-araw. Isang budget-friendly na scooter mula sa Honda na nagbibigay din ng tsansa sa mga taong nangangarap magka-scooter mula sa kilalang brands sa abot kayang halaga lang. Pero sulit naman sa mga nilalaman. May katipiran sa gasolina at may kalidad na maaasahan. Unang inilabas ang modelong ito noong pang 1988 hanggang 2001 sa bansang Japan at dinala sa Philippine market para sa mga taong naghahanap ng mas madaling paganahing motor kesa sa manual. Pinapagana ito ng 109 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder, per stroke, single overhead cam at naka air-cooled type na cooling system. Di gaya ng ibang scooter ni Honda, ang commuter bike na ito pagdating sa kanyang fuel system, ito ay naka-carburetor pa. Pero hindi yan na naging hadlang para mas maging matipid pa lalo ang konsumo nito sa gasolina. Dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 60 km patakbo. Ganyan katipid ang isang ito kaya talagang tinatangkilik din ng marami sa atin. May 5.3 liters na fuel tank capacity at naka CVT type na transmission with variable gearbox na kayang mag-produce ng maximum output na 7.89 horsepower sa kada 7,500 revolution per minute at 8.91 Nm ng torque naman sa kada 5,000 revolution per minute. Ang average top speed nitong motor ay hindi bababa sa 78 to 80 km per hour. Kung hindi ka naman maselan at ang hanap mo lamang ay ang may magamit sa kada araw na pakikipagsapalaran, isa na rin sa may offer ko sa iyo ang Hondang ito na Dio 110 na nagbibigay din ng komportableng pagsakay dahil sa makapal na foam ng seats at mga reliable suspensions na ginamit dito. Katulad ng nakatelescopic fork sa front at swing arm, single-sided shock absorber naman ang rear suspension nito. May under-seat compartment storage na rin itong motor na pwedeng paglagyan ng ibang bagay. Mga ilaw na kahit papano ay maliwanag sa gabi. Naka-halogen type na headlamp at mga naka-bulb type naman ang iba pa. Ngayon, sa na-refresh na bagong modelo nito, ay mas pinaganda rin ng bawat disenyo sa external. Mas naging sporty looking at kapansin-pansin na rin sa marami dahil meron itong magkapares na mga gulong na may parehong sukat sa harap at likod na 90 by 100 R10. Ang ginamit naman sa mga safety measure ay parehong naka-drum brake na braking system sa front and rear. Isang pass switch at may shutter lock system na rin nakasama. Para na rin sa pagpapatibay ng security, meron itong starting option na kick and electric, kaya maaasahan mo pa rin kahit lobat na ang baterya nito. Ang seating height nitong motor ay umaabot ng 76.5 cm. Eksakto lang din yan para sa typical na height natin. Tumitimbang ito ng 104 kg at may kasalukuyang halaga dito sa bansa na umaabot ng 62,400 pesos lamang. Alright. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video ngayon. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka pwede mo namang i-click kaibigan ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po yung maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin opinion, comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan mo pa nang sa ganun ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is of this collection. Thank you!